My query is if we have invited a certain Elizabeth Cruz, no, aka Joey De Vibre, Mr. Chair. If we have invited her and she has an excuse letter, may I know what was the excuse, Mr. Chairman? Consent, please answer the query of Congressman Abante. Please. Thank you, Mr. Chair. Ms. Elizabeth Joy Cruz was invited and she sent an excuse letter via email. I am referring to aka Joe De Vibre sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. Gusto ko talagang makita siya at makausap sapagkat dito minura niya ako at ang sabi niya, panay kabobohan sa quad, sayang kuryente sa'yo. Pagin mo sa kanya. Ano yung pack you? Pack you, hindi ko ulit pack. Huwag mo na sabihin. Congressman Abante. Katutuloy ko lang puta. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Let's be more comprehensive on this approach. Binabasa ko lang po. Binabasa ko lang Oh, sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko na babanggitin yung mura niya. Pag tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this, BS, ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka, swelduhan ka ng taxpayers, gago. November 3, 2024, si Benny Abante at si Romel Marbil ay mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinalalabas na hindi ito ganon kasama. Tapos sabing ganyan, si Dan Fernandez and Ace Barber's survey are depressing. Alam na nila na matatalo sila sa eleksyon. So what is the hearing for? Smoke screen for the discount. Tinabi ko ito sapagkat matindi po itong mga akusasyon na ibinigay nitong gusto ko nilang magmura Hindi na ako magbumura muna. Oo. Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Mga takot din pala yung mga yan Please hold your fire, please. Hindi. I'm just on the process of administrative, ano pa lang muna tayo, Congressman Abante. We can tackle that on the interpellation. Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. Nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumayap pa na abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. The lawyer, if this is like... Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niyo o slander. Nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. Tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka. Nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Hello everyone, good afternoon. My name is Joey Cruz, also known as Joie de Vive. French name. Ayan. There are several revelations today, and it confirms our hunches that the goal of the representative, the joint committee that handled the committee hearing, calling us to appear to share our knowledge on matters that were raised by Rep. Barbers last December 4 and December 16. Saying that there are makapili vloggers
narco vloggers and vloggers being paid by POGO operators. On December 16, Rep. Barbers called on law enforcement groups to investigate malicious vloggers and trolls and to act on any cyber crime that they would see. It is very clear. Is to silence us, put us in jail, or if not, cite us in contempt, and God knows gaano kami katagal ilalagak dyan sa facility ng HOR. Worse, baka dalhin kami sa facility ng regular jail. And that is something that I cannot accept. Unang-una, we are common citizens, but we are not stupid. Power tripper, the House of Representative members in that committee, including Rep. Benny Abante, who, by the way, wanted to, open the conversation of me being put in contempt, being cited in contempt, merely because I mentioned that I have no knowledge about being a paid vlogger by drug money or POGO operators. Nothing to share. And if I have nothing to share, I am of no use to whatever goal that you wanted to achieve in that committee. How can you cite me in contempt if I am just concerned sa pera ng bayan? This actually revealed a very, very nonchalant attitude of our House of the members of the House of Representatives. Wala kayong pakialam sa pera namin. Imbes na hinahanap nyo kung sinong naglagay ng nag-fill in ng blanco sa bicameral committee para magkaalaman tayo dito kung paano nyo binuo yung 2025 national budget, ang pinagkakaabala namin. Alright, magandang araw at welcome sa Bets. Pilipinas, mabuhay. Ito mga kababayan umiinit ang palitan ng mga maanghang na salita. Okay? Sabi ba naman, kung matapang ka, punta ka rito, dito ka magpaliwanag. Wow. Punta ka rito. Tapos, namo. Inamo. Inamo. Kahapon kasi kasi di ba kahapon mga kababayan, ito ating mga kasamahan na mga vlogger ay inimbitahan ng TRICOM committee, okay, ng lower house of Congress para humarap dahil sinasabi nitong congressman na mga congressman, particular itong isang congressman Barbers, okay, si Barbers, sa mga interview niya sa media, sinasabi niya na kaya patawag nila itong mga narco vlogger, itong mga pogo vlogger, fake news spreader na vlogger, yan po ang mga pronouncement ni Congressman Barbers nung siya po ay in-interview nitong yung angkor ng Net25, si Alice Soto. Okay? Ngayon, kahapon, hindi po nagpunta ang mga vlogger. Out of 40. May mga pumunta sa Supreme Court yung iba para mag-file ng petition. Okay? Nagulat po ito mga congressman dahil hindi pumunta dun sa hearing, yun pala, nasa Supreme Court. Para, siyempre,
humingi ng kaliwanagan kung ito bang gagawing hearing o pagdinig nitong Congress ay naaayon sa batas. Okay? Kasi nga naman, sabi ng mga eksperto, mga dalubhasa, mga abogado, kung ikaw ay inaakusahan, inaratangan, idimanda mo kung hindi totoo. Hindi totoo. Idimanda mo ng libel or cyber libel. Okay? So, ibig sabihin, may batas na. Okay? May batas na. Hindi na kailangan ng panibagong batas, hindi na kailangan ng mga pagdinig para gumawa ng bagong batas. Dahil meron ng batas para sa cyber libel at yung sinasabi nilang sila daw ay yung sinaslander o slanderous. Kaya, siyempre, kahapon, dun sa nakita natin sa mga kapwa natin vlogger na pumunta sa Supreme Court, sa pangunguna nitong si Atty. Trixie Angeles, ay tingin ko, parang marunong pa yata itong mga vlogger kumpara sa mga congressman. Ito sarili ko lang opinion, pananaw. Kasi doon sa mga vlogger na pumunta sa Supreme Court, may abogado doon. Atty. Trixie Angeles, abogado. Itong sa June Abines yata, hindi ko alam, hindi ko na sigurado kung siya ba ay abogado rin. May doktor. Nandun si Dr. Richard Mata. Mahatalino. Mga mahataas sa pinag-aralan, kaya nagulat nga ako Nung nagsasalita sila, nagulat ako na ang gagaling pala nila. Wala ako sa kilingkingan. Ako inamin ko naman yan. Hindi tayo mayabang, hindi tayo hambog. Siyempre, alam niyo ng Panginoon Diyos Alam ng Panginoon Diyos. Okay? Tayo po kung ano po yung ating kakayanan, siyempre yun ang ating sasabihin. Inaamin ko na grabe pala. Ito mga pinatawag ng TRICOM, mahatalino pala. Kaya lang, sabi kasi ng sa pronouncement ng isang congressman, ipapatawag nila ito mga vlogger, na narco-vlogger, fake news spreader, tapos pugo vlogger. Kahapon kasi, nagulat ako doon sa yung mga iba doon pumunta sa Supreme Court, hindi naman vlogger yung iba. Hindi naman vlogger. Katulad ditong si Doc Mata, Richard Mata. Hindi siya vlogger. Meron siyang Facebook page, pero yung Facebook page niya, hindi naman yun monetize. Itong si Crisette Laurita Chu, hindi naman siya vlogger. Okay? Yan pagkakaalam ko, hindi siya vlogger I-correct nyo ako kung mali ako, i-correct nyo ako. Meron silang Facebook page pero hindi nila pinagkakitaan. Hindi sila kumikita. Nagpo-post sila doon ng mga komento. Actually ako, follower ako nila Follower ako nila ni itong si Crisette Laurita Chu, si Doc Mata, at saka itong si June Abines. Follower ako niyan. At sa kanilang Facebook page, wala ako nakita ng mga content video, kundi mga post. Mga comment. Patungkol sa kanilang mga opinion sa nangyayari. Yun ba may i-consider? Yun ba may i-consider na vlogger? Yan ang tanong natin sa mga congressman. Okay? Kaya siyempre, napaisip tayo.
Tama ba? Tama ba ang impormasyon na nakakarating sa mga congressman? Kung ang sinasabi nila ay narco-vlogger, pugo-vlogger, fake news vlogger. Tama kaya ang kanilang nakuwang impormasyon? Okay? Tama kaya? Yan ang ating katanungan sa mga congressman. At gaano ka lakas, gaano ka tibay ang kanilang basihan para masabi nila na pugo vlogger, narco vlogger, ang mga nandun, yung mga pinatawag nila. Kasi pag sinabing pugo vlogger, narco vlogger, ibig sabihin nun, tumatanggap ka ng bayad. Binabayaran ka. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Di po ba, mga kababayan? Kaya nagulat ako na although may mga nakikita tayo ng mga may mga narinig tayo ng mga komentaryo sa social media, masasabi natin na fake news. Actually, mas maraming nga fake news doon sa mga vlogger na pinagtatanggol si Romualdez eh. Maraming fake news sa mga vlogger na nagtatanggol sa administrasyon. Okay? Kung magbitaw nga ng paratang, matindi. Sabihan ba naman si VP Sara na magaling na doon sa kalandian? Meron yan. Meron isang vlogger na hindi ko malaman kung siya ba ay lalaki o babae. Kasi pag nagsalita siya ay parang boses babae. Pero ang gupit naman niya, lalaki naman. So, hindi ko maintindihan kung siya ba ay babae o lalaki. Kaya siyempre hindi natin kilala eh. Okay? Matindi ang akusasyon. Sinasabi na si VP Sara daw ay kung sa kalandian, mas magaling sa kalandian. Okay? Ang tanong ko, bakit hindi pinatawag dun sa TRICOM? At ang pumunta dun kahapon, may pinatawag dun may napasama na dalawang vlogger na pro-administrasyon, pro-admin. Yung isa dun Dilawan Dilawan ba o admin? Pro-admin. Kasi mukhang Dilawan Hindi ko sigurado kasi mukhang Dilawan yung Dilawan vlogger Yung pinatawag kahapon doon na dalawang vlogger na anti-Duterte. Yung isa, tumatakbong senador. Yung isa naman, hindi ko matandaan kung siya ba ay nominee na isang party list. Kalahin ba naman kahapon nung siya po ay tinanong, nagkaroon po siya ng pagkakataon para magsalita, bilanggit ba man, ako si ganito, ako si ganyan, ako po ay tumatakbo bilang senador, at ito, ganyan, no? Ang isa din, ganun din, ako si ganito, ako si ganyan, ako nga po ay, sa katunayan, ako ay isang, meron kaming party list ngayon. Kaya tuloy, napaisip tayo ba? Libre pa lang ads. Nationwide, nakatelevice pa. Libre promotion. Magaling, nag-promote sila doon. Nag-promote sila ng kanilang kandidatura. Naisana. Although, sinita ni Abante. Huwag kayo mag-promote dito. In fairness kay Congressman Abante, sinita niya. At least sinita nila. Kasi kung hindi,
mapapaisip tayo na ito ba mga ito kaya in-invite dahil para matulungan ma-promote ang kanilang kandidatura. Okay? Ay imposible naman na hindi nila alam na tumatakbong senador yung isa. Yung isa ay nominee yata ng isang party list. Imposibleng hindi alam ng mga congressman yun. Dapat sinabihan nila noong una na huwag banggitin dito ang may kinalaman sa politika. Gawin dapat Kaya lang siyempre nabanggit na, nag-promote na, nasabi na. Bago sinita. Okay, ano? Kaya libre promotion, okay? So, yung kahapon Kaya sabi ko, bakit yung pinatawag na anti-Duterte vlogger yung tumatakbo. Yung mga matitinding bumanat ng fake news, matitinding bumanat ng mga paratang na vlogger na pro Marcos, pro Romualdez, wala dun. Okay? Alam nyo, mga kababayan, dahil kahapon nga hindi pumunta itong mga tinatawag na kapwa ating vlogger, hindi pumunta doon sa Congress. Binabas ba naman sila? At sinasabihan ng mga duwag pala kayo Ang tapak-tapak nyo sa social media, duwag pala kayo Ay maging itong si Barbers, dinig ko yung kanyang sinasabi doon sa microphone. Habang nagsasalita itong si Abante, dinig. Tapang-tapang sa social media. Duwag naman pala. Maging itong si Abante, punta ka rito kung matapang ka. Alam po ninyo ito lang masasabi ko dyan. Ang tapang, nilalagay sa lugar yan. Oo. Hindi porkit matapang ka, susugod ka. Para lang ipakita matapang ka. Tandaan, itong usaping ito ay usaping legal. Hindi ito usaping matapang. Tama ba o mali? Hindi po ito usaping matapang, kundi ito po ay usaping legal. Okay? Kaya ang ginawa po ng grupong ng kapwa nating vlogger na pumunta sa Supreme Court ay isang matalinong hakbang. Kumbaga, isang wise move. Wise move. Ang ginawa nila. Okay? Sa halip na pumunta doon sa Congress, para i-submit ang kanilang sarili sa trap. Trap ba? Matatawag ba natin na pwede bang masabi natin na trap ba yun? Kung sakali. Kung sila po ay pumunta kahapon sa Congress, masasabi ba natin na pwedeng isang trap na sila ay makontempt at ikulong. Tayo po ay napahanga sapagkat tahimik lang sila. Pero nagulat itong mga congressman sa ginawa nito mga kapwa natin vlogger, mga DDS. Wise move. Bakbakan. Wise move. Okay? Kaya naisip natin, mukha yatang may alam sa batas itong mukhang masatalino pa itong mga vlogger kumpara sa mga congressman. Kasi abogado si Glenn Chong, abogado si Atty. Trixie Angeles.
itong si Jun Albinis, di ko alam kasi kahapon nabanggit niya na siya po ay may parang may law degree. Oo, nabanggit niya kahapon eh. Okay? Okay? Mahatalino. Ito mga ito eh. Ang gagaling ng ang gagaling ng mga binitawang salita kahapon. Kaya nagulat tayo na ito pala mga vlogger, hindi lang basta-basta vlogger, kaya wag niyo maliitin ng mga vlogger dahil akala porket vlogger lang yung mga yan, matatalino pala mga yan. Matatalino pala sila, maliban na sa akin. Ang bira ito. Totoo yung mga kababayan. Ang tatalino pala nila kahapon. Parang napahanga ako. Talaga palang may ibubuga sila. Doktor, abogado. Okay? Yung iba doon, di ko lang alam kung ano ang mga degree. Ngayon, usaping legal, ito po ay usaping legal. Ngayon, ang ating masasabi lamang, ating mga opinion, sa part ng TRICOM, mga congressman, sa tingin ko parang naisahan kayo. Naisahan kayo ng mga vlogger. Kasi, kung halimbawa tulad niyan, nagbaba ng desisyon ng Supreme Court pabor sa vlogger, edi talo kayo. Okay? Talo kayo. At magiging hadlang yan. Magiging hadlang din yan para sa susunod na kung sa bagay, mas maganda yan para atas magkaliwanagan. Okay? At ang pinakamagandang hakbang sana ng mga na ginawa ng mga congressman, kung kayo po ay pinaparatangan, kung kayo po ay pinaparatangan ng mga hindi totoo, sinasabi nyo mga fake news, pinakamaganda sana ang gawin nyo, i-demanda ninyo, kunin ninyo yung specific na pangalan ng vlogger, yung kanyang sinabi, i-demanda ninyo para yung hindi naman gumagawa ng kalokohan, nagko-komento lang, nagpapahayag lang ng kanyang opinion, ipatawag ninyo, tapos sasabihan na narco-vlogger, pugo-vlogger, masakit yun. Although walang binabanggit na pangalan nito si Barbers, kaya siyempre, dahil pinatawag ninyo, binabanggit ninyo na pugo-vlogger, papatawag nyo, siyempre, ang iisip ng tao, pwedeng isa kaya sa kanila dito, pwede kaya maging narco-vlogger, pugo-vlogger, mga ganun ba? So, mahirap din naman. Di ba nga kayo, ayaw ninyo ang fake news? Ayaw ninyo ng mga libelous? Di ba? Yan po ating tanong. Tayo po ay nagtatanong, nagkokomento. Ito kasi sabi kasi ni Congressman Bini Abante, minumura daw siya ni Joey Cruz ba? Minumura daw siya. Ito po kasi sinasabi ni, ito daw ang mga sinasabi sa kanya, kukunin ko na yung ibang i-quote ko lang yung ibang sinabi. Okay? Kasi meron kasing masasabi natin na minumura ka. Merong salitang pwede natin sabihin na ikaw ay minumura. At meron namang isang isang expression. Pagkahalimbawa na isang expression. Halimbawa, katulad ng ginagawa ni Tatay Digong, PI, ganun. Walang binabanggit na kung sino man. Yan po ay matatawag natin na expression kasi nga ang Supreme Court yata ay parang mayroong decision dyan, paliwanag dyan, na pwedeng ang mura ay isang expression. Okay? Pag sinabing PI, walang binabanggit na personal na pangalan ng tao, ay yan po ay expression. Okay? Pag sinabing GOGO o GAGO,
walang binabanggit na pangalan, yan po ay ekspresyon. Pero pagka ang mura, masasabi natin mura, minura ka, pag sinabing GAGO ka, pag sinabing BOBO ka, PI mo ka, yun po ay masasabi natin minumura ka. Yun po ay malinaw na salitang minumura ka. Okay? Dito po kasi sinabi ni, ito po sa sinabi ni Congressman Abante, ikokot natin, sabi niya dito, ito raw binabanggit ni Joey Cruz. May kabubuhan sa quad, sayang ang kuryente. Silduhan ka ng taxpayer. GAGO. Okay? GAGO. Ang dulo, GAGO. Walang binabanggit na GAGO ka. O GAGO ka, Abante. Walang binabanggit. Basta GAGO. Expression. Okay, bagamat sa usaping spiritual, Bible, bawal ang mga bad words. Alam ko yan kasi siyempre ako ay isang Christian. Alam natin yan pagdating sa Bible, dapat maging bawal ang mga bad words. Okay? Kaya nga, binabasa ko GAGO. Sa halip na basahin ko diretso, binabasa ko GAGO. Kasi nga siyempre, ayaw natin ng bad words. Dito po sa ating channel po, wala po ditong bad words. Okay? Tayo po yung nagsasalita. Nagbabatikos tayo. Nagkukomento tayo, Nagkukomento tayo base sa ating mga nakita sa balita. Okay? Hindi po tayo nagpipik news. Okay? Bawal sa Bible yan. Bawal yung mga paratang ng walang basihan. Okay? Yan, nasabi dito, ulitin ko, pag sinabing GAGO ka, pag binanggit ang pangalan mo, yan po ay malinaw na ikaw ay minumura. Pag sinabi na ikaw, kung halimbawa naman ang salita ay nabanggit ay GAGO, yan po ay ekspresyon base po sa paliwanag ng Supreme Court. Okay? O ito, sabi, November 3, 2024, Abante and Marbil, protektor ng droga. Okay? Ito binanggit ito ni Abante. Ito raw ay sinabi ni Joey Cruz laban sa kanya. Ang tanong ko, ito kaya ang salitang ito na binabanggit ni Joey, hindi kaya ito ay nagtatanong? Kasi hindi malinaw November 3, 2024, Bini, Abante, and Marbil, protektor ng droga. Kasi, sinasabi nila na bla bla bla. Okay? Ngayon, ito ay kung ito ay walang question mark, masasabi natin na ito ay paratang. Pero pag may question mark at depende sa pagka-pronounce kapag bigkas ng salita, masasabi natin na nagtatanong. Halimbawa, ganito, ang isang klase ng pananalita na nagtatanong, si Bini Abante ba at si Marbil ay protektor ng droga? Yun po ay malinaw na nagtatanong. Kapag si Bini Abante at si Marbil ba, pag sinabing ba, ibig sabihin nagtatanong. Pero kung walang ba, walang question mark, masasabi natin na nagtatanong. Kaya lang, siyempre, dahil nga nagbabase lamang tayo dun sa sinabi ni Abante, hindi niya diretso, hindi niya binasa ng buo, maging yung mura, hindi niya binanggit kasi sabi niya ayaw niya na magmura, pero sabi niya nung huli, ina mo. Ina mo. Kaya natawa tayo. Ito, sabi niya, kung matapang ka, umarap ka dito. Dito.
Okay? Ina mo. Pag sinabi kasi nga, ina mo, o nanay mo, gano'n. Ibang usapan na pag sinabi nga, PI, mo. Iba na yon. Pero pag sinabing ina mo, o nanay mo. Okay? Kaya lang, siyempre, kung ating unawaing malalim, masasabi natin na galit na ekspresyon. Okay? Expression. Okay? Ganun po ito po ay usapin legal. Kaya hindi po dito pwede ang mga bakit matapang ka, sugod ka na lang. Hindi pwede. Ito po ay labanan ng utak. Kaya tayo po ay humahanga doon sa kapwa natin vlogger na magiging wise move. Hindi po sila nagbabitag sa trough. Okay? Hindi po sila nagbabitag na mga sa bitag ng mga congressman. Okay? Ganun po Ganun po yung pero alam mo, sa totoo lang, ay hanga ako rito sa mga kapwa natin vlogger na ito kasi nga, sa pagmamahal nila sa bayan, talagang makita nila yung passion. Passion nila, ipaglaban ang tama. Okay? Kitang-kita natin ang passion nila para ipaglaban ang tama. To the point na pwede silang makulong. Pero ito ginagawa nila. Alang-alang sa lalaban sa pagkipaglaban nila para sa tama. Kasi nga, siyempre ako, inaamin ako. Ako ay Maka Duterte. Dahil sa programa ng ni Tatay Digong na gusto ko rin ipaglaban sapagkat naniniwala ako ang solusyon sa kalutasan ng krimen ay yung kamay na bakal. Kamay na bakal. Kasi nga dito sa Pilipinas, masyado nang matigas ang ulo ng tao rito. Ngayon, katulad ng war on drugs ni Tatay Digong, dahil doon, ako po ay naging vlogger. Kasi nga, ako po ay, inulit ko ulit ako ay naging biktima ng krimen. So gusto ko, yung ating kapaligiran ay mapayapa. Kaya, nung nag-hearing sila dyan sa Quadcom, sinasabi nila ay palpak ang war on drugs ni Duterte, walang kwenta. Ang mga pinapatay lang itong mga maliliit, samantala itong mga drug lords ay hindi. Tapos ang mga pinapatawag nila ay itong mga biktima lang daw ng AJK, samantala yung mga biktima ng kriminal tulad ko ay hindi nila pinatawag para sana malaman ang saloobin ng mga katulad namin. Okay? Kaya nga ito yung una, ako hanggang komento lang sa Facebook, sa YouTube. Hanggang komento lang ako Kaya lang, dahil nga ako nasasaktan din kapag sinasabi na ang war on drugs ni Duterte hindi epektibo, palpak. Nasasaktan ako. Siyempre, isa ako sa may gusto niyan, isa ako sa sumusuporta niyan dahil ang gusto ko mapayapa ang kapaligiran. Ang pinaglalaban natin, ang ating kaligtasan. Kaligtasan ng ating pamilya, mga inosente. Laban sa mga kriminal, yan pong atin At siyempre, masakit kapag sinabi na, ay walang kwenta ang war on drugs ni Duterte. Kaya ako naging vlogger kasi nga gusto ko ipaglaban. Yun po yun Yun po ang punto namin. Yun ang punto ko.
Hmm. Okay? Kaya nga ako naging vlogger. Kasi itong vlogger na to, kaya ako naging vlogger dahil personal sa akin. Dahil gusto ko, mapayapa ang kapaligiran, wala mga adik, hindi nakakatakot. At yan po ay nakita ko sa isang Duterte sa kanyang pulisiyang war on drugs, kamay na bakal. Yun po yun eh. Masisisi nyo ba kami? Kung yun ang gusto namin, paniniwala namin. Dahil sa dami ng nagdaan ng mga presidente, walang pulisiya na ganon. Di ba? Ganon po yun eh. Di ba? Ano ang laban natin sa mga kriminal? Wala. Kaya nga, kapag nakakatakot ang ating paligid, pag nilalakad ka sa daan, di ka kampante. Lilingon-lingon ka. Lalo sa gabi, nilalakad ka sa kalye, nilingon-lingon ka, baka mamaya, biglang may umakbay sa'yo, tututukan ka, sasabihin pera lang. Akin na cellphone mo, akin na pera mo. O pinaka-worst, baka saksakin ka pa. Ako pasalamatan ako kasi nga ako kahit paano hindi ako nasaktan. Kinuha lang yung aking pera. Allowance ko nung araw. Allowance ko bilang working student. Kaya tayo ay nakapag-aral lamang dahil sa pagiging working student. Kaya nga sabi ko, ako ay hindi matalino. Hindi katulad ng mga pumunta kahapon sa Supreme Court na ang tataas na mga degree nila. Okay? Napagbandan din ako ng adik. Umaga. Pagbukas ko ng gate, hindi ko alam na may tao pala doon natutulog. Pagbukas ko, tinamaan yung tao. Ba nagalit? Nagalit sa akin. At sabi sa akin, PI ka. PI mo. Itutumba kita. Ngayon, siyempre ako naman, hindi man ako mahilig sa gulo. Hindi nga ako lumalabas ng bahay paggabi. Hindi ako nagbabarkada. Hindi ako nagiinom, hindi ako naglalasing. Pag-aaral, trabaho, simbahan. Yun lang ako. Tapos marinig mo sa isang tao, sabihin sa'yo, PI mo, itutumba kita. Abay, nakakatakot yun, siyempre. Nakakatakot yun. Pagbandaan ka ba naman? Kaya, wala akong choice kundi lumipat ng bahay para isipti ang aking sarili. At ang aking pamilya, siyempre. Alam yung bahay namin. Doon nga natulog sa gate. Di ba? Ngayon, ang tanong ko, masisisi nyo ba kami? Ako? Kung ako ay sumusuporta sa war on drugs? Sige nga. Kaya masakit sa akin na marinig, sabihin dyan sa Quadcom, walang kwenta ang war on drugs ni Duterte. Hindi epektibo. Kasi, nung pinatupad ni Tatay Digong ang war on drugs, ramdam ko na mga addict doon sa lugar namin nawala. Yung bang paano ba masasabi ng addict? Yung yun ang bunga nga, para may kinakain na candy. Tapos, masakit sa panga, ganyan. Tapos yung mata, dilat na dilat. Sumbis ang dating ba? Sumbis. Ayan po mga kababayan. Nakakalungkot na umabot sa ganito ang ating mga kababayan. Nakakalungkot sapagkat yung mga simplisa ng
problema, yung mga simpleng responsibilidad ng mga leader para sa atin, umaabot pa sa ganito na nagkakaroon ng mga hamunan, kakaroon ng mga nakukulong. Ito pa pala, no? Kasi sabi ng mga kapwa natin vlogger na pumunta sa Supreme Court, nakikita kasi nila itong nangyayari ng mga nakaraan, itong mga resource person na pinatawag ng Quadcom, nakikita nila kung paano itrato. Kahit ako nakikita ko rin eh. Kasi hindi ka makapagpaliwanag. Pag tinanong ka, sumagot ka, pag hindi nila gusto ang sagot mo, sinungaling ka. Kaya, minsan naisip natin, nagtatanong sila, at pag hindi gusto ang sagot nila, ang sagot sa kanila, sinungaling yung tao. Ba't pa kayo nagtanong? Alam niyo pala ang sagot. Diba? Yan po mga kababayan, tayo po ay nagkukomento lamang base sa atin mga opinion. Diba? Nalulungkot tayo bakit umaabot sa ganito sa halip na protektahan ang taong bayan. Hindi. Umaabot pa sa mga paratang na narco-vlogger, pogo-vlogger, tipong ganon. Sana tukuyin nila kung sino yung mga yun. Para naman mga katulad natin na hindi naman pumapasok sa ganyan, malinis natin ang ating maalis ang duda ng tao sa atin. Okay? Dapat specific tukuyin ng mga congressman kung sino yung mga sinasabi nilang mga pogo vlogger na yan. Ganun dapat.